Hi po. Hello, hello, hello. Hi, hi, hi. Hello. Like. Share. Like. Share. So, paki-like po, paki-share kapatid para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ayan, please repost it kapatid so that everyone could be notified, no? Like. Share. Like. Share. Share. Repost. Share. Dahil sinabi ni Jesus, no? Kakabalik ko lang kasi. Kaya, like. Share. Like. Share. Share. Like. ilang ano yun eh. Ilang madaling araw kayo napanood eh. Kasi madaling araw sila nagla-live eh. Share. Like. Share. Like. Share. Ayun po, so, yan, pakishare na lang po sa group chat natin, kapatid. Yan, dahil sinabi ni Jesus, yan po ang maganda. Magandang topic to, kapatid, dahil sinabi ni Jesus. Yan, hallelujah, kamusta po kayo? Kamusta po ang buhay-buhay? Paki-repost na lang po, no? Paki-share po sa inyong mga kaibigan. Pero send natin sa mga person. Nox, yan. Okay. Sige po, paki-like, paki-share kapatid para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan, paki-repost po, paki-repost. Like. Share. Like. Like. Share. Share. Ayan, sige po kapatid. Luke chapter 7 verse 1 to 10 kapatid. So, buklatin na po yung Bible natin, no? Pero napakaganda po ng topic na to kapatid dahil ito po yung authority ni Kristo. Kaya paki-share na lang po, no? Pasensya na po, late tayo kasi yun po para rin sa kaalaman natin kapatid, namili kasi tayo ng ating papakain po sa mga bata sa mga attendees natin ng Sunday worship. At the same time, nakapamigay na rin po yung mga ukay kapatid na nandito. Salamat po. No? Hi, may tanong po ako regarding sa pagbabasa ng Bible. Okay lang, habang naghihintay pa naman. Like. Share. Pwedeng Book of Luke kapatid, Kuya Jay. Maganda po Book of Luke. Tapos pagtapos po ng Book of Luke, Book of Acts. Pagtapos po ng Book of Acts ay Book of Hebrews. Luke, Acts, Hebrews. Yan, kamusta po kayo? Kamusta? Kamusta po ang buhay-buhay? Yan, hello po. Ay po. Like. Share. Like. Kuya, genuine question po. Sige lang po. Basta hindi lang naman siya, wala namang problema kung hindi po debatable. Kagaya lang po sa sakit kaya hindi nakaka-attend. Oo. Pagalingin ka lalo ni Lord. Opo, ganun po talaga eh. Kaya kailangan po i-repost po talaga. Hindi ko po alam sa TikTok eh. Ayun po, sige po, Luke chapter 7 verse 1 to 10. Okay lang po ba kumain ng dinuguan? Actually kapatid, ang pagkain kasi, ang sabi po kasi ng Bible kapatid, hindi po dahil sa kinakain ng tao kaya siya nagiging defiled o marumi sa harapan ng Panginoon, kundi sa ginagawa ng puso niya. So, ngayon kapatid, tayo kasi hentil tayo. Amen? So, sa atin kapatid, hindi po tayo sakop yung about dun po sa mga restriction pagdating sa pagkain. Pero again, medically speaking, kailangan mo ring ingatan yung sarili mo. Ngayon, kung lagi kang dinuguan, hindi ko alam. 'Di ba? So, tamang pagkain pa rin. Pero kapatid, kung sabihin mo na kumain ka ng dinuguan, tapos sabihin mo na hindi ka naligtas, hindi na po yun tama.
Kaka-start pa lang po yan po sa mga kapatid po namin. Nais po na sumali ng group chat namin. Thank you, Ate Lian, kahit wala kang boses. Salamat. Sige po, ayan. Like. Share. Like. Share. Hello, Ate Angel. Hello po. Yes po. Ay, hindi po ako pastor, kuya lang po. Pag pastor na po ako, babalitaan ko po kayo. And hello po. Ay, pasok. Ilan ba din na? Hindi, dadali na ba? Hindi, sabi mo kay Ate Geraldine. Wait lang po kay Ate Geraldine. Hindi, sabi mo, ate, mag-chat na lang si Kuya Jerome. Kasi wala pang 140 minutes. Hindi, sabi mo, standby lang ka. Yung table mo. Kukunin mo ba? I-deliver. Basta sabi mo kay Mang Ben, si Mang Ben yun, diba? Sabi mo, kuya, mag-chat na lang po kay Geraldine kung sakaling kailangan ng 40. Kami na lang kukuha kung sakaling. Parang gano'n. Thank you. So yun po, sorry po. Kasi po nagpe-prepare na po kami. Nagpe-prepare na po kami para po sa feeding program namin bukas. So, actually bukas po ang event po namin. Kaya pwede po, kung kayo po ay taga Cavite at malapit po kayo dito, kami po ay meron pong ini-invite na 140 na attendees. Pagtapos po nun, papakainin po namin ng lunch. So, ayun po. So, kaya medyo busy po dito. At alam niyo rin yun, namili tayo, di ba kanina, ng mga ano po. Paano po maiwasan ng mga demonyo? Kapatid, kailangan mong manalangin. Amen. So, ayun po. Panalangin talaga, kapatid. Opo, pwede po kayo pumunta dito, kapatid. Please. Ang church po namin is Jesus Intercessors Baptist Church, Kalayaan, Kawit, Cavite. So, pag sinerch nyo po yan, may kita nyo na po. Ngayon, kung gusto nyo pong sumama, kung gusto nyo po ng instruction para paano pumunta dito, you can just message me, pwede ko pong bigyan kayo ng instruction. Amen. So, yun po, no. Kaya yung kapatid, ini-invite ko na rin kayo. Mag-lunch tayo dito. Tapos tapos, yun po, 140 po. Yun nga lang, wala kaming aircon, pero may sinigang naman. Amen ba? So, after like mga 3 minutes, mag-start na rin tayo. Ay, thank you. Taga saan ka, Kevin? So, yun po talaga yung ginagawa namin. Since kami po ay nasa poor community kasi kami kapatid. So, syempre, we want to encourage people to seek the Lord. Mali mo dahil sa sinigang lumalim sa Panginoon, di ba? Mali mo dahil sa simpleng niyaya mo lang sa lunch, kumilala sa Panginoon. Malaking bagay na, di ba? Kasi kapatid, kaya hindi po ako naka-clinical psych. Kasi po, kami po ay may business dati na real estate. So, technically, nag-business course po ako for our business. So, hindi naman, kaya ayun po. Pero again, sako pa rin naman, ang pinakaiba lang kasi ng clinical sa amin, ang approach namin is more on corporate. MJ, pasensya na po pero wala pong purgatory sa Bible. Ang sabi po ng Panginoon, langit at lupa lang, impyerno o heaven. Wala pong gitna. Oh, di ba? June 15? Thank you naman. Hindi po mali, kapatid, kasi nakalagay po sa Bible. Ang paghukom po, wala pa po nakakaalam. Tanging ang Ama lang, ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ang wakas. Kaya dapat tayo ay maging handa. Amen. Tayo mo kapatid, MJ, para po bigyan kita ng ibig sabihin, kailan ka magbabago ng buhay? Pag nasa purgatory ka na? Tanong ko po, di ba? Kasi yung doctrine ng purgatory, kapatid, di ba sinasabi nila, pag namatay ka, doon ka sa purgatorio.
Tapos pag maraming nag-pray sa'yo, pwede kang pumunta ng langit. Eh, paano yun, kapatid? Hintayin mo pa bang magbago ka ng buhay? Ay, hintayin mo pa bang mapunta ka sa purgatory bago ka bago ng buhay, di ba? So, hindi ba't dapat ang mas tama ay ngayon ka na magbago? Hindi po mabubuting tao ang mapupunta sa langit. Ang mapupunta sa langit, kapatid, ay yung may pananampalataya kay Kristo. Ngayon, kapatid, binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon, ha? Kasi mamaya, imumute ko na po yan. Pinapaalalahanan ko lang po kayo kasi pag nag-umpisa na po ako ng topic, okay na po. After like mga 1 minute, mag-start na rin tayo. Hindi po kulang ang Bible, kapatid. Ang Bible po ay 66 books. Ito po ay canonized at ito po ay approved ni Apostle John. Pag namatay po ang tao, kapatid, nasa kamay po siya ng Panginoon. Sige na, Rob, ikaw naman. Okay ka na. Okay na. Doesn't answer, no? Kapatid, ang canonized books ay 66 books lang. Ano po siya, approved po siya ni Apostle John itself. At ito po ay mga approved din po ng mga Bible scholar. Hindi lang po ito ay Bible ng mga protestante. So I assume, kapatid, you are Catholic, no? Ako, I do not debate sa mga Catholic kasi mga mahal po yan ng Panginoon, no? Hindi po ako nakikipagdebate. Pero kapatid, if you are going to insist that, kapatid, historically basis, kapatid, that even po sa mga history books and even Christian books and even Christian history, church history, 66 books lang po ang canonized. Amen. So, okay na yan, Sir MJ. Okay na. Okay. Okay? So, yan. Start na po tayo. Sabi mo nga dyan, ready na. Hallelujah. So, kapatid, ang topic natin ay dahil sinabi ni Jesus, no? So, Luke chapter 7, verse 1 to 10. And, sige po, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. So, tayo po ay nagpapakalalim sa salita ng Diyos, hindi para makipagdebate, kundi para magbago ng buhay. Amen po ba? Sino po ang nais magbago ng buhay? Taas kamay. Sabi mo nga dyan, nandito ako para magbago ng buhay. Amen. Hallelujah. Amen. So Luke chapter 7 verse 1 to 10. Sabi po dito, pray muna tayo. Pray muna tayo. O aming Diyos na dakila at banal, salamat po sa panibagong araw na kami po ay makakapag-aral ng iyong salita. And we declare, Lord God, na marami kaming matutunan at lalong-lalo na i-reveal mo yung salita mo ngayon, Panginoon. At alam namin, O Diyos, na ikaw po ang Panginoon na kikilos sa amin katulad ng ginawa mo po sa aming babasahin. Pagagalingin at aayusin niyo po kami. In Jesus' name, amen and amen. Yan, hallelujah. Thank you po. Nandito ako para magbago ng buhay. Ayan, no? So, sige po. Luke chapter 7, verse 1 to 10. Basahin ko po sa MBB version, no? Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit na ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Papalapit na ng mga sugo kay Jesus, taimtim siyang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, pinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay ay nasalubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, wag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin.
Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko, sa isa pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman sa isa, halika, lumalapit naman siya. Kapag sinabi ko po sa kanyang alipin na gawin mo ito, ay ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig niya ito, kaya tumarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel ay hindi ako makakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratdan nila na ang sinugo na magaling na nga ang alipin. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen? Nasabayan niyo po ba ako? Kapatid, para bigyan ko kayo ng quick overview or quick background po nitong pag-aaralan natin. Meron po isang Roman officer, kapatid, na may katungkulan. At ito po talaga ay ino-honor niya ang mga Hudyo. Kumbaga, kapatid, pinagpatayo niya ng sinagoga, pinagpatayo niya ng tinutulungan niya ang mga Hudyo. At actually sa ibang salin pa talaga na tumutulong talaga siya sa mga Hudyo. Ngayon, itong Roman officer, narinig niya yung tungkol kay Jesus. Amen? At ito yung pananampalataya, kapatid. Nang malaman niya na si Jesus ay nagpapagaling, pinapunta niya. Ano ang greater faith? Ang greater faith, sinabi niya yung humility. Ano sabi niya? Hindi ako karapat-dapat na ako ay puntahan pa niyo o dalawin niyo. Isang salita mo lang, gagaling na po ang aking alipin. Bakit sinabi kong greater faith? Kapatid, naniwala itong Roman officer na nagpapagaling si Jesus at sa isang salita niya lang, merong kagalingan na darating. Amen? Kapatid, napakaganda po nun. Kaya maintindihan mo, kapatid, na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Pwede mo bang i-comment dyan, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi po ng title natin, dahil sinabi ni Jesus. Kaya kapatid, napakahalaga po na alam mo ang salita ng Diyos dahil ito po yung mga bagay na alam mong dapat na gagawin sa iyo ng Diyos. Amen? Dahil sinabi mo, sa isang salita mo lang, gagaling na po siya. Amen? Maraming tao, kapatid, na hindi po na naniniwala sa Panginoon. Kanina po, kapatid, nagpunta po ako, hindi ko po alam kung kayo to, pero sana wala pong ma-offend, no? Pero kailangan ko sabihin yung katotohanan eh. Pumunta po ako ng palengke, tapos nagbayad po yung isang kasama ko, yung isang customer doon, ng 1,000. Sabi niya doon sa 1,000 niya, tinapik-tapik niya doon sa mga paninda niya. Alam naman natin, kapatid, pag ginawa mo yun, di ba? Ano yun eh? Buenas ba? Buena mano, di ba? Kapatid, pag sinabi ng Diyos na kaya kanyang pagpalain, kahit hindi mo gawin yung pagtapik-tapik ng pera sa paninda mo, uubusin ni Lord yung paninda mo. Amen? Marami, kapatid, din hinahaluan po, nakakalungkot kahit Kristiyano, hinahaluan, kapatid, ng ibang mga paniniwala. Imagine mo, kapatid, Kristiyano na, ano sabi, magtapon ka ng mainit na tubig sa labas para umalis yung espiritu. Kapatid, hindi na po kailangan mo pagdagdagan yung pangako ng Diyos. Yan, yung mga may lucky charm. Ting, ting, ting! Ting, ting, ting! Dapat mga 3 ting-ting eh. Ting, ting, ting! O pwede mo na to isuot. Protection yan sa sakit. Protection yan sa... Hindi mo alam, kapatid, hindi po Diyos ang nagpoprotekta. Sino? Si Buddha. Ano magagawa ni Buddha? Gets nyo, kapatid? Hindi mo na dapat haluan ang pangako ng Diyos. Wala kang ibang gagawin kundi maniwala, manampalataya. Amen? Dahil sinabi ng Diyos. Amen? Kaya ito yung pag-aaralan natin, kapatid. Ito po personal devotion ko ha. Diba katulad yan? Si Hawk J23, hindi ko alam kung anong trip niyan. Ginamit mo pa yung 316. Ako, pagpalahain ka ng Diyos at sana wag mong anihin yung mga pinagagagawa mo, kapatid. Diba?
Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo yan. Katulad yan, hindi nire-respeto salita ng Diyos. Hindi ko alam, kapatid, kung ano ang kalalagyan mo sa Panginoon. Pero sigurado ko, if you will not respect the word of God, may kalalagyan ka sa Diyos. Pero if you are honoring the word of God and you are always claiming it, kapatid, you will experience the miracle of the Lord. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen? Kaya kapatid, dahil sinabi ni Jesus, alam mo yung authority, napakahalaga yan. Sabi mo nga authority. Ang ganda nung sinabi, di ba? Itong Roman officer, kapatid, anong sabi ni Jesus? Wala pa ako nakita na ganitong pananampalataya sa Israel. Amen? Wala pa daw akong nakikita na ganitong pananampalataya sa Israel. Kaya kapatid, kung titingnan mo, itong taong to na naniniwala na nagpapagaling si Jesus, na-acknowledge ni Lord yung faith. Bakit? Kasi kinlaim yung authority. Amen? Sabi mo nga, kinlaim yung authority. Amen? Alam niya yung kayang gawin ng Panginoong Yesus at alam niya rin na sa isang salita lang ng Diyos ay gagaling na ako. Amen? Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na Lord, ito ang pangako mo, ito po ang aking ikiklaim. Tatanungin ko ngayon kayo kapatid, ano ba ang pangako mo, pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo sa mga problema mo ngayon? Kapatid, I'm not just talking about your life verse. I'm not just talking, kapatid, about your memory verse. I'm not just talking about your favorite verse. Pero ang tanong ko, ngayong araw ba, meron kang salita ng Diyos na kiniklaim? O wala? Nagbasa ka ba ng Bible ngayong araw? Nagsabi ka ba sa Diyos ngayon ng mga problema mo? Kinlay mo ba yung authority mo sa Panginoon? Amen? Ako kapatid, alam niyo yan, puyat na puyat tayo kagabi. Anong oras tayo natapos kagabi kapatid? 2:30 a.m. ata yun o mag-aalas 3 na. Pero kahit ganun, meron pong kumilala sa Panginoon at the same time kinatagpo ng Diyos. Ang aga ko po nagising, 8 a.m. po nagising na ako or 7 a.m. gising na ako. Namili na kami, nagpunta na po ako dito sa church, nag-aayos po. Ang laging ko sinasabi, Lord, sustain me. The joy of the Lord is my strength. Amen. Amen po ba? Kaya nga kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na ang Diyos na buhay, malaki po ang kayang gawin sa'yo dahil sinabi niya. Alam mo kapatid, meron pong kantang yun, dahil sinabi mo. Pwede mo ba i-type dyan, dahil sinabi mo. Pakinggan nyo yan, hindi ko lang naalala kung sino po yung kumanta eh. Pero maganda pong kanta yan. Dahil sinabi mo. Worship song. I-search yan. Ang ganda nung kanta na, kaya mong magpagaling, Panginoon. Kaya mong ayusin ang buhay ko dahil sinabi mo. Amen. Kaya kapatid, ang tanong ko sa'yo, meron ka bang kiniklaim na word of God ngayon? Alam mo kapatid, pag may hirap na pinagdadaanan mo, dapat matindi na rin yung seeking mo sa Diyos. Sige po, matanong ko po, magsasurvey po ako. Sino po dito maraming problema? As kamay. Sabi mo, kaya ako po problemado. O kaya ilagay mo, ibagsak mo problema mo dyan. Anong problema mo? Sige po, anong problema mo? Health mo ba? Finances mo ba? Relationship ba yan? May sakit ka ba? Sige kapatid. Dami mo bang pinagdadaanan? Iniwan ka ba? Niloko ka ba? May anxiety ka? May depression ka? O pamilya ko at mga anak ko, relationship. Madami po. May sakit. May scoliosis. Financial. Daming naniningil.
Alam mo kapatid, lahat yan meron po sa salita ng Diyos. May sagot po si Lord dyan. Amen. Hindi ko man kayo matulungan kapatid, hindi ko man kayo totally na makapag-abot ng tulong o kaya hindi ko lubos maintindihan. Pero si Lord kapatid ang mas nakakaunawa. Ano pong topic natin kagabi? Ang topic po natin kagabi, God sees the heart. Sabi po ni Lord sa 1 Samuel, kung ang tao tumitingin sa outward appearance, ako ang Diyos na tumitingin sa laman ng puso. Alam ng Diyos pinagdadaanan mo kapatid. Pero hinihintay ng Diyos na magsabi ka. Amen. Kapatid, tingnan mo itong Roman officer. May isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya na may sakit ang aliping ito at nasa bingit na ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ng tungkol kay Jesus, nagsugo siya. Kapatid, pinapabalita ko sa inyo yung tungkol kay Jesus. Dapat nang mabalitaan mo, lumapit ka kay Jesus. Kaya nga kapatid, kung titingnan natin yung side part. Yung Roman officer, mahal niya yung alipin niya. At pag mahal mo, wag mo dalhin kung saan-saan. Di ba meron pong quote doon, pag mahal mo, dalhin mo. Ayoko na sabihin kung saan. Baka dalhin nyo. Pero kapatid, ang sabi po ng Bible, pag mahal mo ang isang tao, dalhin mo ito kay Jesus. Ilapit mo kay Jesus. Amen? Kapatid, ang ganda ng sinabi ng Diyos dito na dahil mahal ng Romanong officer, itong kanyang alipin, inilapit niya kay Jesus, nagsugo siya, at talagang nakiusap itong mga alipin ng Romanong ito kay Jesus. Ikaw kapatid, kailan ka huling nakiusap ng totoo sa Panginoon? Nilagyan ko ng totoo kasi tayo kapatid, minsan, pag nakikiusap tayo kay Lord, wala eh. Hindi ka rin naman totally na naniniwala. Dapat kapatid, pag nag-pray ka, ipagkatiwala mo na sa Diyos. Iwan mo na yan kay Lord. Hindi yung konting kibo, wala na naman, ganito na naman ako. Kapatid, hindi pwedeng ganun. Amen? Ipagkatiwala mo ito kay Jesus. Sabi mo nga dyan, imagine hope. Luke chapter 7 verse 4. Ano pong sabi? Papalapit ng mga sugo, taimtim silang nakiusap. Amen? Kayo naman, para naman kayo sobrang technical. Di ba pag ang taong nakikiusap kapatid, ito yung nagpapakumbaba. Ay alangan naman sabihin mo kay Lord Hoy, pagalingin mo to. Sige nga. Gumanong ba sila kay Jesus? Parang yung nakikiusap na lang na word kapatid, problema pa. Ay ewan ko na kung makaka-receive ka ng kagalingan kung pati yan, poproblemahin mo. Sobrang linaw po sa salita ng Diyos. Sila ay nakiusap. Amen. Yun kasi yung pagpapakumbaba. Napakahalaga ng pagpapakumbaba sa buhay kapatid. Hindi ka pwedeng mayabang kay Lord. Amen. Kailangan mo ng tulong ng Panginoon kapatid, lumapit ka sa Kanya. Minsan madiga ka kay Lord Naniwala ako sa'yo tapos wala ka rin naman palang gagawin. Sabi mo ganito, magbasa ako ng Bible tapos wala rin pala. Hindi ka pwedeng magmalaki kapatid. Kasi in the first place, nangyari yung mga kaguluhan sa buhay mo hindi naman dahil sa Panginoon kundi dahil sa mga maling desisyon mo sa buhay. At kung lalapit ka lang din naman sa Panginoon kapatid, gawin mo ng totoo at asahan mo kapatid na may gagawin ang Diyos. Amen. Kasi kapatid, tingnan mo yung humility nito nung binasa natin, Luke chapter 7 verse 1 to 10. Anong humility niya? Ang humility niya kapatid, Roman officer yan.
At yung Roman officer, kapatid, pwede niyang ipatawag si Jesus kahit in the forceful way. Di ba? Tama ba? Kaya niyang ipatawag si Jesus. Pumunta ka sa bahay ko. Inuutos ko, pumunta ka sa bahay ko. Kapatid, anong ginawa ng Roman officer? Hindi ako karapat-dapat na maski humarap. Isang salita mo lang, gagaling na. Amen? Kaso mga Kristiyano ngayon, magkaiba po yung declaration sa demanding. Yung declaration, kapatid, nagtitiwala ka na ibibigay ng Panginoon. Yung demanding, Lord, ang tagal mo. Tapos may pasabi-sabi pa, alam yan, kapatid. May pasabi-sabi pa na, Lord, mawawalan ka ng mananampalataya mo pag di mo to binigay. Ano yan? May patago ka ba kay Lord? Hindi mo ba't alam hiram lang ang buhay mo? Hindi mo ba't alam na yung buhay mo ibinigay ng Diyos at siya ang may hawak niyan? Tapos sasabihin mo si Lord na mawawalan ka ng mananampalataya pag hindi mo sinagot. Ano yan? Maling attitude. Sabi mo nga, maling attitude. Kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon na ang Diyos po ay mahal niya ang mga humble. Ikaw ang may kailangan, kapatid. Ikaw ang magpakumbaba. Ikaw ang may kailangan. Ikaw ang lumapit. Hindi pwede, kapatid, na wala kang gagawin para sa Panginoon. Amen? Sa totoo lang, pati nakakalungkot isipin. Sobrang nakakalungkot. Bakit? Ang daming Kristiyano ngayon na minamaliit na lang yung pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Maraming Kristiyano hindi na nagdidisiplin ng buhay nila. Maraming Kristiyano na sobrang care na lang sa sarili nila. Itong Roman officer, kapatid, nasa kanya na ang lahat-lahat. Pero hindi lahat kasi kaya niyang gawin. Naniniwala ako, pina-check up na nito yung alipin niya. Ginawa niya lahat. Mahal niya Ikaw nga pag mahal mo, ginagawa mo lahat Aroy! Aray ko naman, Kuya Jerome. Di ba? Alam ko itong Roman officer, ginawa niya ang lahat para sa kanyang alipin. Pero kapatid, ang tanging nakatulong lang sa kanya ay si Jesus. Hindi limited ka, limited tayo. Pero si Jesus, makapangyarihan. Kaya nung marinig niya at nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, pinatawag niya. Ikaw, kailan mo tinawag si Lord sa buhay mo? Amen? Lipat lang po ako medyo kasi walang sandalan dito Wait lang. Alam niyo naman to. Ayan, dito ako. Kasi walang sandalan yung upuan ko Di ba? Kailan mo tinawag si Lord? Kailan mo sinabi sa Panginoon, kapatid, na Panginoon, kailangan kita? Di ba yung kapatid, yung ketongin, anong sabi niya? Panginoon, kung nais mo, if you are willing, you can make me clean. Minsan, kapatid, nagiging problemado tayo sa buhay dahil nakakalimutan natin na lumapit sa Panginoon. Minsan, nagiging complacent tayo sa buhay kasi meron naman tayo. Naaalala lang natin ng Panginoon pag walang-wala na tayo. Tama, mali? Pero kapatid, maayos man o hindi ang buhay mo, parehas lang dapat ang paghahanap sa Panginoon. Hindi mo alam ang buhay, kapatid. Hindi mo alam, kapatid, kung anong mangyayari sa iyo bukas, anong mangyayari sa iyo mamaya, hindi mo alam. Pero ang maganda, secured ang buhay mo kasi pinag-pray mo. Kaya nga anong sabi ng Bible, pray earnestly, pray persistently, walang humpay na panalangin, and glorify the Lord even when you eat or drink. Yun yung sinasabi ng Panginoon priority mo dapat ang Panginoon. Hindi dapat sarili. Yung Roman officer, kapatid, si Lord priority niya. Huwag ka nang pumunta dito kasi hindi ako karapat-dapat. Ikaw kaya, kapatid, tingin ko matindi ang honor mo kasi bibisitahin ka ni Jesus. Tama ba? Ito yung mga bagay na pwede natin ipagyabang. Oh, binisita ako ni Jesus. Oh, ganyan, di ba? Pero kapatid,
hindi na nahinangad. Naniniwala kasi ako, kaya rin pumunta si Jesus doon. Dahil alam niya yung pananampalataya ng Roman officer. Pero kapatid, mas namangha kasi siya yung may kababaang loob. Minsan mala yabang mo. Sabi mo nga dyan, yabang yarn. Di ba? Alam mo kapatid, ito po yung deception ng kaaway. Nagmamalaki ka sa Panginoon sa tuwing hindi ka humihingi ng tulong sa Kanya. Nagmamalaki ka sa Panginoon sa tuwing sinasabi mo na, Lord, kaya ko to, basta ganyan-ganyan. Hindi kapatid. Yabang yan. Kasi dapat nakikita mo yung sarili mong mahina kasi si Kristo ang kalakasan mo. Nakikita mo na hindi mo to kayang gawin kung wala si Kristo. Di ba may passage po sa Bible? Hindi na lang kami tutuloy kung hindi mo lang din kami sasamahan, Panginoon. Ganun din sa buhay, Lord. Ayoko nang mabuhay kung hindi kita kasama. Amen? Gusto kong kasama kita, Lord. Gusto ko nasa tabi kita lagi, Lord. Gusto ko na ikaw yung kasama kong magdesisyon. Gusto ko pag nagtayo ko ng negosyo sa iyo pa rin to, Lord. Amen? Kaya nga mahalaga yung dedication eh. Ano po yung dedication? You will dedicate everything to the Lord. Amen? Itatalaga mo yan para sa Panginoon. Mga prayer corner nyo, di ba meron na kayo? Italaga mo yan sa Panginoon. Desisyon mo. Papasok ka sa school, papasok ka sa trabaho, magnenegosyo ka, punta ka sa church, magmi-ministry ka. Dapat kasama mo si Lord kasi sabi ng Bible, pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. Itong binasa natin kapatid. Namangha siya sa pananampalataya dahil alam niya yung authority ni Kristo. Amen? Tama ba? Tingnan mo kapatid, pwede ba tayo magkaroon ng moment of reflection? Kahit 2 minutes lang. Orasan ko po kayo. Pikit ka kapatid. Tapos, habang nakapikit ka, isipin mo nga, sa lahat ba ng bagay sa buhay mo, tinatawag mo si Sa lahat ba ng bagay na ginagawang pinapaalam mo to sa Panginoon? O dumidiskarte ka ng sarili mo? Sige kapatid, pikit ka. Have a silent moment sa Panginoon, mag-reflect ka. Oh Lord, move. Move in our midst, right? Maraming bagay kapatid na kinalimutan natin na tawagin ang Diyos. Kaya tayo nagfe-fail. Maraming bagay kapatid na hindi tayo umasa sa pananampalataya natin sa Diyos. Kaya kung magre-reflect ka kapatid, ang dami mong pinagdaanan ng hindi maganda. Tama ba? Kung magre-reflect ka kapatid, ang dami mong mga pagkakataon sa buhay mo na nalagpasan mo. Amen. Kaya dalangin ko sa iyo kapatid, hanapin mo ang buhay mo kay Kristo. Hanapin mo kay Jesus yung buhay mo. Amen ba? Hanapin natin to sa Panginoong Hesus. Kapatid, sabi ng Roman officer, nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, isinugo niya ang ilang pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at paganin. Ang ganda ng word, no? Upang pakiusapan, nandun yung humility. Kaya pwede ba yun? Sabi mo nga dyan sa comment section, hindi ako magiging mayabang sa Diyos. Sige nga. Amen. Huwag kang maging mayabang sa Panginoon, kapatid. Huwag kang maging mayabang. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen.
Kaya I do hope and I do pray, kapatid, na magkaroon ka ng buhay na katulad nitong Roman officer. Nagpakumbaba sa Panginoon. Ngayon, actually, ang point ko lang naman dito, gusto ko ituro sa inyo yung authority. Sabi mo nga dyan, authority. Kaya nga kapatid, di ba, there is power in tongue, there is life and death. Tama? Kaya kapatid, yung authority mo kay Kristo, hindi yan dapat iniyayabang, kundi ikiniklaim sa buhay. Di ba nagsabi po kayo ng mga problema nyo? Pwede mo bang gawin, ang problema ko sa utang, aayusin ng Diyos? Amen? Sabi mo dyan, mga problema ko sa buhay, aayusin ng Diyos. Sakit ko, pagagalingin ni Jesus. Authority. Kaya nga, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, in Jesus' name. Amen? I rebuke. Sawayin mo yan sa pangalan ni Jesus. At tanggapin mo yung kapayapaan ni Lord. Yun yung formula, kapatid, in declaration. Amen? Tingnan mo Kunyari, problema mo utang. Sa pangalan ni Jesus, ang aking mga utang babayaran ni Jesus. At inaangkin ko ang provision ng Lord. Kapatid, i-rebuke mo yung pangit, i-claim mo yung pangako ng Diyos. Amen. Kasi sinabi ni Jesus. Diba sabi dito, gusto ko po yung i-highlight Verse 7, Luke chapter 7, verse 7. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Kaya nga, Panginoon, sa isang salita mo lang, aayusin mo buhay ko. Amen. Sa isang salita ng Diyos, kapatid, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Jesus. At gagawin niya, kapatid, even the supernatural just to give you that love. Bakit? Kasi compassionate ang Panginoon. Tignan mo, kapatid, yung widow na namatayan. Sabi ng Panginoon, nang makita niya ang babaeng ito, nahabag siya. Ano sabi niya? Huwag ka nang umiyak. Hinawakan niya yung kabaong at nabuhay ang patay. Imagine mo, kapatid, kayang bumuhay ng patay ng Diyos para lang ipakita sa iyo ang pag-ibig niya. Amen? O hindi ako love ni Lucifer, no? Baka ikaw. Amen? Naku, alam niyo, kapatid, no? Tingnan mo. Ang tao ngayon, mas gusto pang mali. Pero kapatid, ay pasok po, wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Sorry po, ulitin ko po, no? Nagluluto kasi sila dito para po sa fellowship ng mga kabataan namin nawalan ng gas. So, bibili po ng gas. Pero inutos ko na. Amen. Yan, katulad yan, kapatid. Tingnan mo Tingnan niyo po to.
Pag may na-receive kang problema, di ba dapat kalmado ka lang? Kasi alam mong hawak ni Lord yan. Amen? Kung pressured ka sa buhay, kalma ka lang dahil sinabi ni Jesus sa pangako, sa salita niya, hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Tutulungan ka ng Diyos. Amen? Kapatid, alam niyo po, may ganito tayo eh. Aminin natin na hindi. Gusto ko po yung tanongin sa inyo manggaling. Sino po nakakaramdam dito? Sana maging honest kayo ha. Sino po nakakaramdam dito kapatid na pakiramdam niya pag marami siyang problema, hindi siya mahal ni Lord? Aminin niyo lang. Alam ko alam niyo yung sagot, pero gusto ko maging honest ka ngayon. Pag meron ka bang pinagdadaan ng problema o meron kang pressure, pakiramdam mo hindi ka mahal ni Lord. Thank you Ate Marie sa honesty mo. Dating ganyan, si Jazen, thank you sa honesty. Noon, ako po dati, amen. Yes po, ako po. Dati akong ganyan. Kaya lang sagutin ko muna to si Tortosa, no? Kuya Tortosa, Aaron, tama yung tatay. Kailangan mo i-secure yung anak at yung bata. Ay, yung babae. Kaya hindi na dapat questionable yan. Ngayon kapatid, kung titignan natin, bakit ko po natanong? Kasi gusto ko maging honest ka sa nararamdaman mo. At kahit naman sabi mo, ako po nararamdaman ko yun, naiintindihan ka ng Diyos. Amen? Naiintindihan ka ng Diyos. Kaya nga kapatid, anong ginagawa sa'yo ng Lord? Hindi ba't pag marami kang problema, mas tinutulungan ka ng Diyos? Tama, mali? Hindi ba't parang pag sobrang dami mong pinagdadaanan, mas nararamdaman mo yung pag-ibig ng Lord? Kasi kapatid, ang gagawin sa'yo ng Diyos, amen, tutulungan na tutulungan. Pero kapatid, gusto ko muna i-address tong issue na to. Gusto rin naman ng side ko na planuhan sa tamang oras yung kasal. Kapatid, Kuya Aaron, gusto ko pong marinig mo to sa perspective po ng isa kong kapatid na nabuntis din na maaga. 16 years old po yung kapatid ko, nabuntis na siya. At alam mo kapatid, andyan na yan eh. Hindi na yan kailangan pang tanggi-tanggihan, hindi na kailangan pang kung ano-ano. Pero kapatid, dahil sa aming side ang babae, ang lalaki kapatid, ang bilis mag-move on. Ang daming ang single dad na marami pa ring babae hanggang ngayon eh. Pero yung babae, paano siya? Kapatid, oo gusto mo, pero nasan yung security? Amen? Sana maintindihan mo yung kapatid. Ako ang mas nakakaunawa sa mga ganyang sitwasyon kasi napagdaanan namin. Kawawa yung babae. Tapos iiwan lang ng ganon. O paano kung halimbawa, oo may plano ka, along the way nagbago isip mo. Ano ibig ko sabihin? Hindi mo masisisi yung tatay na ganun yung respond niya kasi kailangan niya i-secure yung anak niya. Kasi dalawa lang pagpipilian kapatid. Kung hindi ka magpapakasal, hindi mo rin makikita anak mo. Amen? So kung titingnan mo kapatid, napakahalaga na maintindihan mo yung perspective ng tatay. Ilang taon na ba kayo? 'Di ba? Kasi kapatid, maintindihan mo yung tatay eh. Tatay yun yung welfare ng anak niya. Ngayon kapatid, 3 na po yung anak ng kapatid ko. May problema lang sa birth certificate kaya hindi pa makapagpakasal. Pero kapatid, kung may plano kayo, pwede naman eh, sa West. Kasi kapatid, bakit ba kayo bumuo ng baby? Yun nga kapatid,
Sa panahon ngayon, kahit sabihin natin na committed ka, words cannot prove nothing. Pasensya ka na, kapatid. Pero, kung titignan mo yung generation ngayon, words cannot prove natin. Action does. Amen? So, I don't know, kapatid. Pero again, decision mo yan. Kung committed ka, kapatid, pwede ka naman nga, tama, pwede ka naman sa pwede ka naman saan daw dito? Sa judge. Pero kapatid, ako po, ang POV ko, sa amin kasi ang babae. Amen? Kinausap ko po yung nakabuntis sa kapatid ko. So, ikaw ba handa mo ba tong panindigan hanggang dulo? Oo naman daw. Sabi ko, hindi na to pwedeng laro-laro. Kailangan mong buhayin yung anak mo. Oo naman daw. So, ano ibig ko sabihin? Kailangang i-secure ng pamilya kasi nga, alam mo kapatid, real talk hindi kita, Aaron, na hindi ko kasi alam. Hindi ko alam kung ilang taon na. Pero kapatid, ang daming nawalang pangarap doon sa babae dahil nangyari yun. Hindi ko sinasabi na ikaw lang ang may kasalanan. Pero ang sinasabi ko, kapatid, compare sa lalaki at sa babae. Yung babae, kailangan niyang huminto ng pag-aaral kung nag-aaral kasi buntis siya. Ikaw na nakabuntis, kahit nakabuntis ka, pwede ka pa rin pumasok ng school. Kung graduate na, paano yung career niya? 9 months yun, kapatid. Alangan naman pagtrabahuhin mo. Diba? Anong ibig ko sabihin? Sana maintindihan mo ko, no? Ngayon, nasa sayo pa rin ang desisyon. Dahil tinanong mo ko dito, kapatid, ako po ay may POV, sa amin ang babae. At ang hirap po ng kapatid. Mahirap para sa amin kasi maraming pangarap. Mahirap kasi ang daming, para bang huminto na yung buhay niya. Hindi niya season, pero naging, wala nandun na. Hindi naman pwedeng tanggihan. Ngayon, you can assured by words. But again, words cannot prove anything. Paano pag bigla kang umayaw? Kahit anong sabihin ng pamilya nila, di ba? Sabi mo, papakasalan mo. Halimbawa lang pag ayaw mo na. Tapos mapapasabi ko ngayon, salamat, dapat tama pala, hindi ko muna pinakasalan kasi ganito, ganyan. So, yung babaeng side, walang panghawakan. Amen. Ngayon, kung ano naman, kapatid, ilalagay ko naman ang shoes ko sa'yo bilang lalaki. Kapatid, responsibilidad mo yan. Kasi kapatid, lalaki ka, amen? At kailangan mong panindigan, hindi lang dahil sa babae, kundi dahil sa anak mo. Ngayon, hindi ko alam, bakit? Kasi sabi mo, graduate na kayo. Ilang taon na ba kayo pala? Matanong ko muna. Ilang taon kaya kayo? Matanong ko lang. Ilang taon ka po? Edad nyo, parehas. O, 22 siya. 22 din. So, parehas kayong 22. Ngayon na nandyan na kayo. 22 na, kapatid. Actually, tingin ko lang yung welfare ng babae talaga concern ng tatay. Para sa akin. Ngayon ikaw, syempre kailangan din nila ng assurance kaya hinihingi. Ano bang say ng mo? Nung babae, ano bang say? Di ba? So, ako pa din, pilit kong babalansehin. Pero,
Again, bakit hindi nga? Kasi kapatid, kung bibigyan kita ng biblical example, para mas maintindihan mo rin, no? Ang sin kasi kapatid, premarital. Diba? Ulitin ko, hindi, regardless with your religion kapatid, pero bibigyan kita ng biblical perspective. Premarital yung nangyari. Fornication, sexual immorality. Ngayon kapatid, kung sinasabi mo sa akin o sinasabi mo sa amin dito ngayon na you are committed, ayaw mo lang ngayon, kapatid, meron pong tinatawag kasi na curse at meron din pong tinatawag na generational curse. Kapatid, hindi lang ikaw, hindi lang kayo kapatid ang magsasuffer, pati ang anak mo. Kaya nga dapat ang mali, itinatama. Yun nga yung grace ng Lord eh. At paano maitatama ang isang pagsasama? Amen? Ano po ang anong mangyari? Pag itinama ang isang pagsasama kapatid, yung pagpapala tuloy-tuloy. Ulitin ko kung ang dahilan lang mapaghandaan, pag-ipunan, kapatid, second na lang yun. Pwede ka naman magpakasal kahit sa judge lang eh. Ako kapatid, galing po akong live-in. 3 years. Hindi po naging maganda. Masaya sa una. Pero pagdating ng panahon, may intindihan ako ng mga may live-in dyan. Tama? Masaya sa una. Pero pagdating ng panahon, mahirap. Bakit? Sa unang pagsama nyo, masaya kasi lagi kayo magkasama. Pero lalabas na ugali. Magkakasawaan na. Sabi rin naman ng live-in partner ko sa akin, di kita iiwan. Mahal kita, Jerome. Nung nakita niya yung lapses ko sa buhay, wala rin. Ulitin ko, bakit nyo ba ginawa? Tingin ko naman, dahil mahal nyo yung isa't isa. Pero mali. Dapat kasi, in the first place, premarital sex is a sin. Sex outside marriage is a sin. At ang sex, it will be beautiful if it is within the marriage. Kasi yun ang design ng Diyos. And everything outside of it will become a sin. And sin will always lead to consequences and eventually death. Yung mga kapatid, sa nangyari nyo, daming namatay na pangarap. Daming mga opportunity na mawawala. Daming stress na umangat-angat. Kasi nga, hindi mo na nag-isip bago gawin. Amen. Pasensya na po kung bakit ako ganito kasi concerned talaga ako. Di naman pwedeng kilikilitiin ko kayo eh. Amen. Di naman pwedeng sabihin ko na okay lang yan. Hindi rin po tama yun kapatid. Alam mo na yan, Jason. Oo kapatid. Marami po akong kilala kapatid na nagpakasal muna sila sa West bago po sila nagpakasal sa simbahan. Amen. Kapatid, Kuya Aaron ba? Pag nagdesisyon ka ngayon, marami kang spared na years na hindi mo nadadanasin yung hirap. Kundi, iaayusin mo na unti-unti. Para sa akin kasi pag alam mo ang isang bagay na mali, ay itinatama mo na, nagiging pagpapala na. And everything will be turning to good. Because ginawa mo dahil gusto mong itama. Amen. Oo kapatid, mali po ang same-sex relationship. Kasi ang design ng Diyos kapatid, opposite. Babae at lalaki. Ngayon, kung ilalagay ko rin naman yung
kung I'm going to read everything between the line, marami kasing nagkakaroon ng same-sex relationship kasi nagkakaroon sila ng comfort. Kahit saan naman eh. Kapatid, babalansin ko. Ang live-in, kasalanan. Ang pakikipagrelasyon din sa same-sex, kasalanan din. Amen. Ano bang religion nyo, kapatid? Hindi mo kailangan convert. Relationship ang kailangan kay Lord. Amen. So, alam mo kapatid, paano ba? Tingin ko naman, sino po dito pinakabata? "21, may 17. Tingin ko wala namang 8 years old dito. O, 16, 17. Sige. Tama ha? 15. Kahit 15, kahit 16. Tama ha? 16, alam niya ng tama't mali. Di ba? Alam niya ng tama't mali. 16, 14 nga, alam na tama't mali. Di ba? So, ibig ko sabihin kapatid, alam niyo na po yung tama't mali. Alam niyo yan. Hindi mo na kailangan malito. Alam niyo na po yan kung ano ang tama at mali. Amen? Alam niyo yan. At kung sinisimulan mo ng ipagtanggol ang mali, papunta ka na sa maling daan. Amen? Pag nag-uumpisa ka na ipagtanggol yan, kapatid, wala tayong magagawa dyan. Amen po ba? Ngayon, sasagutin nga kita, Jason, no? Pasensya ka na. Same sex is a sin. Pero, even in LGBT, kapatid, even sa mga kapatid na ganyan, available pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kapatid, dito po sa live ko, binibilang ko po even in my face-to-face Bible study, meron na po akong 10 na LGBT na sumunod po sa Panginoon. Amen. Amen po ba? So, available po ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Amen. Ngayon kapatid, pero Kuya Iron, yun nga, nasa sayo na yan. Basta ang akin, pag itinama mo ang pagkakamali, yun ang pinakamagandang gagawin mo. Amen? Ngayon, kung gusto mo magbago talaga, gagawin mo yung tama. Ganun din kapatid sa lahat ng kasalanan. Pigilan mo lang. Gawin mo yung tama, magdesisyon ka. Alam mo ano kasi problema? Disiplina, wala. Maraming triggers yan. Sabihin nyo sa akin na nag-i-struggle sa last, nag-i-struggle sa ganyan. Ako kapatid, imagine mo mas mahirap po yung situation ko ha. Galing po akong live-in. Kaya kapatid ako sobrang ingat ko. Hindi basta-basta umaakbay, hindi basta-basta dumidikit. Kasi alam ko weakness ko. Ano gagawin ko? Discipline. Amen. Kaya naman lagi, Aaron, yung regret, yun talaga ang pinakamahirap. Kaya gawin natin ang tama. Ngayon, tanong ko po yung ano po, yung sa divorce naman kapatid, kasi meron pong, actually mahabang usapin yan, pero bibigyan kita ng overview, no? Kung kayo po ay kinasal, at parehas po kayong hindi po kumilala sa Panginoon, at naghiwalay po kayo, tapos ngayon nakakilala ka na, sakop ka pa ng grace ng Diyos. Amen? Kasi kapatid, naging mag-asawa kayo dahil nung hindi pa kayo mananampalataya, ibig sabihin, hindi nyo pa nalalaman yung truth. Ngayon, naghiwalay nga kayo, di ba? Tapos, magpapakasal kayo. So, legally,
acceptable. Amen. Ang hindi po kasi acceptable, kapatid, yung parehas po kayong Christian, tapos naghiwalay kayo. Alam niyo na yung faith, tapos pinili niyo mag-separate rather than ayusin. So, ulitin ko, mahabang usapin, pero babalik pa rin tayo sa biyaya. Amen. Lalong-lalo na kung unbeliever. Sa unbeliever kasi, kapatid, o wala pa sila, ibig sabihin, kinasal ka dahil fixed marriage, o kaya naman kinasal ka, hindi mo naman talaga mahal yan, napilitan ka lang. Kasi meron po ngayon mga nagpakasal dahil para lang makapunta po sa ibang bansa. Di ba? Marami pong ganun. So kung titingnan natin, kapatid, tapos kumilala sila sa Panginoon, may grace si Lord doon. Kasi nga, nagawa nila nung hindi pa sila nakakilala. Pero nung nakakilala na, amen, nung nakakilala na, ibang usapan na. Kasi dapat inaayos ang marriage. Amen. Kailanman, kapatid, hindi talaga dapat maging, anong tawag dito, maging option yung separation. Pero dahil nga may mga instances, kapatid, na kailangan din natin balansehin. Meron naman kasi mga kasal na binubugbog yung asawa. May mga kasal kasi, kapatid, na talagang pineperahan lang. Yung mga ganun ba, kapatid? Kailangan natin bumalanse. Amen. Pero, kapatid, ibang usapan pag parehas na kayo Kristiyano. Kaya nga nalulungkot po ako dun kay, sino ba yun? Si Moira, di ba? Ano pangalan nun? Moira and, inumutan ko yung partner niya eh. Christian yun parehas, kapatid. Parehas na silang leader. Jason. Oo, nag-cheat. Pero wala na eh. Hindi nila inayos. So, yun. Ano sila, kapatid, di ba? Christian sila. Alam nila yung grace. Kasi, kapatid, meron po akong kilala. Nilaban niya yung marriage niya eh. Nag-cheat. Pero rather than nahiwalay niya, dinala niya sa Panginoon. Amen. Nung dinala niya sa Panginoon, kapatid, na-restore. Yung cheater dati, pastor na ngayon. Amen. Pastor na po. Amen. Kaya hindi mo alam yung malaking pagbabago na gagawin ng Panginoon. Ngayon, sana, di ba? Sana. Meron po, kapatid, si Jason daw. Sabi Pero again, hindi pa rin nga ano. Kaya yun. Pero anyway, balik na tayo dito, no? So again, yun lang naman pagdating sa kasalanan at pagdating sa lahat ng bagay, kapatid. Si Lord pa rin, grace pa rin ng Panginoon. Pero hindi natin pwedeng sabihin na hindi na magiging maayos buhay mo. Nagkaroon ka ng pagkakamali. Hindi pwede, kapatid, na hindi ka ayusin ng Panginoon. Ang mahalaga pa rin yung puso mo. Amen. Tofu! Sagutin rin kita dyan, no? Kapag ang isang tribo hindi nalaman ng Christianity, mapupunta sila sa hell. Kapatid, yung sinasabi mo kasi, situational, no? Basta, kapatid, hindi sa tribo man o hindi, kung ano tawag dito, kung hindi nila tinanggap ang Panginoong Yesus, talagang impyerno. Pero alam mo, kapatid, ito kasi principle ko at iniwala ko, principle din ng Bible. John 3:16 pa lang, sabi po ng Bible, for the Lord, God so loved the world, mundo, that He gave His only begotten Son, that who shall believe in Him will not perish but will have everlasting life. So kung titignan natin, kapatid, na kahit na, ay wait lang po, ano po, pasok? Ay, enjoy na. Gcash ko na lang. Wait lang po Yeah, Gcash ko kay ate. Yung delivery number yung sila.
After mga 10 minutes na. Thank you. Lagi naman kasi sa iyo ako eh. Sorry po, ako rin kasi nag-aasikaso nung gas dito eh. Pero ayun, balikan natin. No? Sabi po ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung titingnan natin kapatid, mahal ng Diyos ang mundo. Ngayon, ang isang tao, naniniwala ako, dahil mahal na mahal siya ng Panginoon, bago yan mamatay, kahit nasa tribo pa yan, makakarinig yan ng salita ng Diyos. Kasi ngayon kapatid, sa totoo lang kami po, our church, ang pastor po namin nasa Zambales ngayon and we are reaching mga Aita. At meron na po kaming church. I think 7 churches sa Zambales na ang member po namin ay mga Aita at nasa bundok. So ano ibig ko sabihin? Uulitin ko, naniniwala po ako na ang Panginoon kapatid ay mahal ang tao na hindi siya papayag na hindi siya makarinig ng salita ng Diyos bago pa siya mamatay. Amen. Amen po ba? Rentahin. Amen. So kung titignan natin kapatid, yun po yung stand ko at faith ko yun. So marami po eh. May Iba Sambales, marami. Kalimutan ko yung iba eh. Wait lang, hindi ko ba? I-chat ko sa inyo kung taga Sambales kayo. Pero sa iba, kalimutan ko yung ibang mga lugar. Alam ko sa iba po, 3 eh. Iba-iba yung lugar. Alam ko lang kasi yung mga pastor eh. Mga pangalan ng pastor. Pero ayun, again, alam mo ba kapatid, dun sa isang pastor namin, ginanong ng pastor ko yung buhok nung ita. Sabi niya, buti na lang pastor. Binago na ako ni Lord. Kung ako dati, ay tapan ako, hindi ka nabuhay. sabi na totoo, di ba? Alam niya yan, yung mga taga Zambales, di ba? Bawal hawakan yung buhok, sacred yun eh. Pero ginanong, kasi ang cute kaya nung buhok ng Aita, di ba? Sabi, kita ba? Sabi niya, Buster, buti na lang, binago ko ni Lord. Hindi ako na. Amen. Ay, ano po, namatay, ligtas na po ba siya? Ano yung Ate Divina? Pero anyway, balik tayo dito. Actually, kapatid, kailangan ko na mag-conclusion kasi magpo-4 na po. 4 p.m. po yung fellowship dito eh. So, kung titignan natin kapatid, ito pong Luke chapter 7 verse 1 to 10. Ito talaga yung matured faith. Amen. Tofu, ulitin ko nga, mahal ng Diyos ang tao at hindi siya papayag kapatid na hindi yan makakarinig minsan sa buhay niya ng salita ng Diyos. Kasi yung ano mo kapatid, sobrang general eh. Pero alam mo kapatid, ang Diyos po kumikilos. Meron po tayo dito kapatid, Muslim. Nakapanaginip. Kumilala kay Jesus sa panaginip. Ngayon kapatid, nagpapadisciple sa akin. Wala pong mahirap sa Diyos. Amen. Sabi niya sa akin, kuya, napanaginipan ko si Jesus. Tapos napadaan pa ako sa live niya. Ngayon po, dinidisciple ko na siya. Anong ibig ko sabihin? Hindi ako, by faith, hindi ko na maiisip na paano kung hindi makakilala. Again, mahal ng Diyos ang tao. Ngayon, in the perspective of me naman, gamitin ako ng Diyos para umabot ng mga tao. Amen. Kaya nga kapatid, kung titignan mo, yung mga regular attendees dito, mga ano yan dati, mga may anxiety, may mga depression, may mga problema, pero nung nakarinig ng salita ng Diyos, umayos ang buhay. Bakit? Kasi nga, si Lord pa rin ang nagbabago ng buhay. Ay imagine nyo kapatid, ano oras ako nag-live kahapon? Alauna, 2:00, oh. 300 ang attendees. Ibig sabihin, kahit madaling araw, kumikilos si Lord. Amen?
Sorry po, kailangan ko 'to kasi may allergy ako ngayon, eh. Amen. So, ibig ko sabihin, gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon, hindi ka man sumunod, may gagamitin siyang iba. Hindi man ako sumunod, may gagamitin siyang iba. At it doesn't matter ako o iba ang ginawa, ang pinakamahalaga pa rin, naabot dahil kay Jesus. Katulad nitong Roman officer. Hallelujah. Pinatawag niya si Jesus. Kaya kapatid, yun kami. Ako, I will always invite you kung kailangan mo ng healing, punta ka dito sa church at ipagpipray ka namin. Kaya kami nagpapakain, kapatid. Amen. Kaya kami nagpapakain ng mga tao, naghahanda para sa mga fellowship. Kasi gusto namin maabot pa rin sila. Amen. Kaya nga maraming activities po ang simbahan. Kaso ang tao, tamad-tamad. Umulan lang ng konti, ayaw na. Tamarin na. Pero hindi pa rin titigil. Ito mga kapatid, prayer meeting namin, ilan kami. Nung kapatid, nag-praise and worship kami, 7 lang kami. Tuloy pa rin. Hindi naman yan sa dami, kundi sino ang nais katagpuin ng Diyos. Amen. Eto, katulad yan, 113 tayo, okay lang yan. Kahit na hindi tayo paboran ng algorithm, ang mahalaga, nakikinig ka. Amen. Kaya kapatid, tingnan niyo po, ako hindi po ako nagsasawa na mag-live ng mag-live. Kung may pagkakataon, magla-live ako kasi trabaho ko to eh. Ang lahat ng pagpapagal ko, kapatid, bibigyan po ng reward ng Diyos. Amen. Hindi man ako ipag-pray, di man sabihan ako ng God bless you, may ginawa ko para sa Panginoon. At alam niyo kapatid, sa Great Commission, kung gusto mong ma-confirm mo na kasama mo si Lord, mag-share ka ng gospel. Okay lang kung maaga kukunin ni Lord, walang problema. Ang mahalaga, siguro, pag kinuha niya ako ng maaga, di ibig sabihin, tapos na yung pinapatrabaho niya sa akin. Alam mo kapatid, ang taong na kay Kristo, malaking kapakinabangan po pag kinuha pa siya ni Lord. Amen. Kaya alam mo kapatid, walang sayang pag sa Panginoon mo to ginawa. Alam mo kung anong sayang? Tulog-tulog ka lang, tamad-tamad ka lang, puro kakalayawan. Yan ang sayang. Ang dami mong hindi nagawa para sa Panginoon, kaya sayang. Doon na lang ako, napagod man ako. Ang mahalaga para sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko, ikaw, magkaroon ka ng faith na katulad nitong Roman officer. Dahil pag meron kang faith katulad ng Roman officer, kapatid, mamamangha sa iyo si Jesus. Pamanghain natin si Jesus. Amen? Ano pong gusto ko pong i-end dito? Verse 9, Luke chapter 7 verse 9, namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming tao na sumusunod sa kanya. Kahit na sa Israel, hindi ako nakakita ng laking ganitong pananampalataya. Kapatid, pag namangha si Jesus sa faith, may ginagawa siya. Amen. Pwede mo bang sabihin dyan, pamanghain si Jesus sa ating pananampalataya. Amen. Ang faith na walang work ay patay, kapatid, pero it doesn't talk about your salvation. Ang sinasabi po niyan, kapatid, is that yung faith na walang gawa ay patay in terms of your fruit sa Panginoon. Kumbaga sa puno, dahon ka lang, wala kang bunga. At anong sabi po ng Bible? Pag sa dahon na walang bunga, chinachap. Amen. Kaya pamanghain natin ang Panginoon sa pananampalataya natin. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko, hindi lang ako nanghihingi ng prayer request, nanghihingi ka na rin. Kung meron kang mahal sa buhay, kapatid, dapat hindi mo yan tinitignan na parang, di na yan magbabago. Hindi. Dapat ibigay mo ng ibigay si Jesus yan. Kung meron kang mahal sa buhay, mga jowa nyo, mga kaibigan nyo, dalhin nyo kay Jesus. Kasi kapatid, sino maglalapit yan? Ikaw na ang kasama. Ang malas naman, kasama ka na, hindi mo pa pinakilala si Jesus. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko magkaroon ka ng puso sa iba. At the same time, i-honor ng Lord yung faith mo dahil ikaw ay may faith sa Kanya. Amen.
Kaya yun kapatid, magkita-kita tayo mamayang gabi kapatid, no? Hindi na muna ako magbibigay ng oras kasi hindi ko alam talaga kung gaano ako ka-busy. Pero dalangin ko na ano man yung mga, anong tawag dito, pinagdadaanan, bigyan ka ni Lord ng tamang puso, tamang isip, at the same time, yung faith mo laging mauna sa buhay mo. Amen. So yun, thank you po. Ay, alam mo, iniisip ko pa lang kuya, sinasabi mo na po. Amen. Kaya yun, kapatid, pagpalain ka ng Diyos, no? At alam niyo na yung prayer request ko, kapatid, no? Baka sabihin niyo, paulit-ulit naman si Kuya Jerome. Okay na yun, alam niyo na yun. Pero lagi po sa Diyos ang papulit pagsama. Thank you po, bye-bye po.